Ito guys ang gamit kong action camera for the longest time, itong DJI Action 4. Pero may susubukan tayong bago today, itong DJI Action 6. Matagal kong ginamit itong Action 4. Actually, nag-skip nga ako sa Action 5 kasi sobrang satisfied ako sa video quality nito. Pero ibang klase daw kasi itong Action 6 Ang laki ng improvement sa Action 4. Kaya gawa tayo today ng comparison video. Tingnan natin kung ano mas okay dito sa dalawa sa night ride. Alright, so sa first part ng video natin, dito muna tayo sa Action 4. Alright, so night footage ng Action 4 ang nakikita nyo ngayon. And sure naman ako na goods ang quality nito. Kasi nga kaya matagal ko nang gamit tong camera na to. Talagang very satisfied ako sa video quality. Kaya hindi rin ako nagbalak kumuha ng Action 5 Pro. Kasi tingin ko very minimal lang naman ang changes or improvement kung meron man from Action 4. Pero bago kasi ako lumipat sa DJI, GoPro user ako, GoPro Hero 9, Hero 11. Yan ang mahirap sa GoPro. Pag nag-low light na, pag medyo hapon na, paggabi na, wala na. Tapon na yung footage mo dun. Hindi mo na magagamit. Nag-Insta360 rin ako, yung X3. And ganun din. Pagdating sa low light, tapon na yung footage mo. Pag daytime kasi or magandang lighting, for me pare-pareho lang yan yung mga branded na action camera. Hindi na nagkakalayo ang video quality niyan. Kaya for me ang ultimate test talaga is yung low light or ito, yung sa gabi. And first time ko lang din matatry yung Action 6. Kanina lang kasi dumating Siyempre kahit sino naman pag may bagong gadget, may bagong camera, sobrang excited. Gustong gamitin kaagad. Kaya sabi ko, teka, i-compare ko na rin muna dito sa Action 4. Kakalabas lang din kasi ng Action 6 kahapon, November 18. Kaya I'm pretty sure maraming nagko-consider na kumuha nun. So sana makatulong tong video na to. Ay mga galing Action 4, ma-compare nyo yung video quality para matulungan kayo mag-decide kung worth it pa mag-upgrade to Action 6. Hindi pala tayo naka-rear camera sa BX natin. Yan, rear camera mode. Medyo matutok tong kotse sa likod Planning kasi ako as a rider. Gusto ko lagi kong kita yung likod ko. Kaya pag may nakikita akong 4 wheels sa likod ko na medyo alanganin ng tutok, pinapauna ko na lang. Kaya rin pala hindi ako nag-upgrade sa Action 5. Ang pagkakaalam ko kasi same size lang ang sensor nun nung Action 4 and 5 Pro. Google ko na lang pag uwi sa bahay. So in case mali yung info na yon, ipopost ko na lang dito yung sensor size ng Action 4 and Action 5 Pro. Ito medyo madilim sa part na to. So tara, tingnan natin yung performance nitong Action 4. Naka MDL tayo. Yan. Ito pag pinatay ko yung MDL, headlight lang ng ADV 160 na medyo mahina. Para matest din natin yung different scenarios. Dito puro puno, tatakpan yung light post. Ito naman pag bukas yung MDL natin. And going naman sa Action 6, kaya I'm expecting na mas maganda ang performance sa low light or dito sa night ride. Kasi mas malaki ang sensor nun. Hindi ko kabisado pero post ko na lang dito. And isa pa palang difference is dito sa Action 4, isang DJI mic lang ang pwede kong i-connect. Which for me okay naman. Kasi isa lang naman kailangan ko Pero siguro for some content creators, yung mga nag-i-interview. Kasi sa Action 6, pwede ka mag-connect ng dalawang mic. So pwedeng say na-connect yung isang mic, yung isa naman doon sa taong ini-interview mo, di ba? And since naka-Action 6 na tayo, pwede na ako mag-interview. Yung Paskong-Pasko na guys. Mukhang okay na naman tong test natin sa Action 4. Kabit naman natin yung Action 6. Tara, excited na ako. So yung next footage na makikita nyo is Action 6 na. Alright, so we're now using the DJI Action 6. Kamusta guys yung video quality? Meron bang improvement? Alright, so again yung nakikita yung footage ngayon is from the Action 6 na. Patayin pala natin yung MDL muna. Yan. So ito medyo madilim. Mahina yung mga light post. Kamusta yung video quality? For sure, yung mga ibang action camera, hirap na sa ganitong low light. Yan, puro puno. Yung sa mata ko, medyo nadidiliman ako. Usually kasi pinapaliwanag ng action camera yung scenery So sa totoong buhay, madilim yung nakikita mo, o talagang low light. Pero pag sa action camera, mas maliwanag. Buksan na natin yung MDL. Isa pa palang napansin ko sa Action 6, nung kinonek ko yung mic. Kasi doon sa Action 4, pag nasa loob ng helmet yung mic, sineset ko yung gain to -6 kasi sobrang lapit sa bibig mo ng mic And sa mga YouTube videos ko, same settings lang ako, -6 gain. And for me, sa Action 4, goods naman yung audio nun. Pero dito sa Action 6, napansin ko, nung kinonek ko na yung mic,
Nung sinet ko to -6 yung gain, nagpupula siya. Sobrang nagpipik. So panigurado, magkiklip yun. So nilipat ko sa -12 gain. And FYI, yung -12, yun na yung lowest gain na pwede mong iset. Wala na mas mababa dun. Pero kahit after ko iset ng -12 yung gain, napansin ko doon sa bar, yung sa audio bar, talaga nag-red pa rin. So hindi ko alam kung nagkiklip tayo ngayon, wag naman sana. Ito yung normal speaking voice ko. So same lang to sa kanina. Hindi ko nilalakasan, hindi ko hinihinaan yung boses ko. Normal lang. So yun lang, sana naman okay yung audio natin. Kasi again, sabi ko nga, ito na yung lowest possible gain sa Action 6. Kaya pag sobra pa rin yung gain sa helmet mount, ako, hindi ko lang na-gets yung part na yun na hindi consistent yung gain level across action cameras from DJI. Parang I'm assuming na dapat kung -6 gain ka sa Action 4, dapat yung -6 gain sa Action 6 same lang. Pero ito, na-prove natin hindi. Nung naka -6 kanina sa Action 6, kahit bulong lang nag-red eh. Pumupula yung audio bar. And ito, nasa service road tayo ngayon. Mukhang okay naman ang lighting dito. So tingnan natin, pagpatay yung MDL, yan, ganyan na itsura. So kamusta ba sa Action 6? And ito naman pag binuksan natin yung mini driving light. Nakabutan tayo ng traffic ah. Ito na guys ang pinagbabawal na technique sa service road. Wala eh. Hindi ka pwedeng hindi ko counterflow. Iipit ka sa traffic talaga dito. Pero going back sa video natin, comparison video, kamusta? Kamusta ba yung video quality ng Action 6? Sure naman tayo na mas maganda dapat yung kuha ng Action 6, pero ang tanong is, minimal improvement lang ba from Action 4 or day and night ang pinagkaiba? And since bagong labas pala itong Action 6, bagsak presyo yung Action 4 and Action 5. Kaya nagpaplanong bumili ng mga action cameras na yon, now's the time. And itong Action 6 naman, Adventure Combo kasi yung kinuha ko eh. Ang regular price ito nung paglabas kahapon, November 18, is 29,990 yata. I think, post ko na lang dito. Pero sa DJI shop sa Shopee, sa Orange app, meron akong voucher eh, na less 2,000 pesos. So yun, nagamit ko yun. Naka-menos din. Kaya kumuha na kaagad ako. Ito medyo madilim dito guys. Patayin natin MDL. How's the footage? Ito naman guys, pagbukas yung MDL. So again, quick video lang to. Just wanted to compare yung video quality sa gabi sa low light ng Action 4 versus the new Action 6. And kung na-appreciate nyo naman yung mga ganitong klaseng video, kasi hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, small favor na rin guys, paklik na ng subscribe button below and like and share the video. So hanggang dito na muna, pero maraming salamat sa mga sumama sa quick ride natin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe, peace out.